Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chula Orel Jr. sa tuluyang pagbaba ng presyo ng bigas kasabay ng mas mababang taripa sa imported na bigas. Tugon ito ng kalihim matapos sabihin ng Federation of Free Farmers na halos hindi gumalaw ang presyo ng bigas sa kabila ng implementasyon ng EO number 62. Sa ngayon ayon sa DA, ang ibinebenta pa sa merkado ay mga bigas na binili na may mataas na taripa. Inaasahang magsisimula ng bumaba ang supply ng naturang mga bigas pagdating ng 15 ng Oktubre hanggang sa Enero para mabawasan pa ng 5 piso ang kada kilo ng bigas. Nilinaw ng bagong pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport na sa September 2025 pa magsisimula ang pagbabago sa singil sa paliparan. Ayon sa NAIA Infra Corporation, sa ngayon ay hindi pa sila maniningil ng dagdag na bayarin. Nilinaw din ng kumpanya na gobyerno ang magdedetermina sa adjustment ng terminal fee. Inaasahang tataas sa 390 pesos ang terminal fee sa domestic flights at posibleng maging 950 pesos naman sa international flights. Wala namang babayaran ng mga overseas Filipino workers na aalis ng bansa. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipang plastar na sa lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Davao ang 14 ka mga van nga ana sa Malagos facility. Kini ko nga dunay pasyente nga magpositibo sa sakit nga Mpox. Din sa matag van, usa ka pasyente mamahimong maatiman. Sumala sa chairperson sa Committee on Health sa 20th Davao City Council nga si Konsyal Richin Hustol Bagilod. Nakatutok na sab ang Bureau of Quarantine sa mga seaports ug airports sa Dakbayan alang sa mga pasahero nga makitaan og sintomas sa maong matang sa sakit. Ning kasamtangan, wala pa natala nga kaso sa Mpox ang syudad. Ug wala pa gika-report nga adunay sintomas niini ang mga individual nga adunay travel history sa laing nasod. Kan og laing lugar o naman mo'y tan-aw ninyo suspected niyo na siya monkeypox na mag-home isolation zone. At gipasidunggan sa provincial government sa Davao Oriental ang nagkadiyang stakeholders niini nga nakatabang sabog dako sa pagkabot sa kalinaw sa probinsya. Kiniatol sa pagsaulog sa ikaduhang tuig sa Insurgency-Free Declaration sa Davao Oriental nga giselebrar niadtong Setyembre 19 ning tuiga sa Provincial Capital Covered Court. Gawa sa mga partner agencies ug offices, gitambungan sab ang programa sa mga kanhi rebelde. Gipangunahan ni Davao Oriental Governor Nino Uy ang pagtunol sa award alang sa nagkalain-laing local government unit, national government agencies, institusyon ug asosasyon sa Davao Oriental, ingon man sa mga former rebel associations. Aron sa programa, giturn over sab ang tseke sa Pantuyan EO70 People's Organization nga nagkantidad og 300,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development. Gamiton kini alang sa napili nga panginabuhian sa matag organisasyon. Nahimosab nga highlight sa programa ang pagbaligya sa nagkadayang mga lokal nga produkto nga hinimo sa mga kanhi rebelde. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.